Good morning po. Magandang umaga, Bombo from, Yes no? po. Ayan, so actually, yung issue natin sa gambling, napaka ano na yan napakatagal na yan. Mm. Kumbaga dati, may issue na tayo pagdating sa yung physical na casino, tapos ngayon ginawa pa nating mas madali, Yes. which is online. So nakakalungkot, no? Ah, Actually, yung gustong gawin natin ni Bangko Sentral na binibigyan sila ng 48 hours, no, to remove that yung access and yung link Yes, yes. ng mga online gambling. Actually, hindi naman yan ganyan kahirap kung yan ay talagang gustong tanggalin, no, ng Mm. ating mga provider kagaya ng mga e-wallets na to. Kasi ano to may way naman sila na magtanggal ng content dito sa mga app na to. Ayun. Yes. Pero, syempre, at the end of the day, kahit natanggal na tong link, so medyo may hirapan, pero yung access kasi sa sugalin also, marami kasing ways Marami pa rin kasing ways kahit na natanggal na to. Yung entry, medyo may hirapan, pero yung mga dati na kasi naglalaro, itong mga online gambling kasi na to, meron pa rin silang integrated, no, na let's say for example, payment gateways, ayan, and then marami silang ways to do it pa rin. So yung pagtanggal, it's a developing step, pero sana ang gawin ng gobyerno or ng mga regulators natin is to totally ban yung paggamit ng mga e-wallets natin when it comes to the payment. So siguro pwede na nilang gamitin a more ano siguro yung more traditional natin like siguro bank transfer or credit card or something. Mm. Just to ano kasi yung e-wallet kasi it's very easy to access, and then kung meron pa ring integration with these gambling apps, medyo medyo magkakaproblema pa rin. So andun pa rin yung risk na yung mga common Filipinos, our ano, we will have an access to it. Mm. Yes. Sir, do you think po no sa inyo pong explanation po ngayon na lalagana po yung pong mga illegal gambling operators with this kind na tinanggal na nga po yung mga legal dito po sa e-wallet po natin, Sir? Oo. Actually, though natanggal na nga natin sa mga legal, how sure are we na wala ng integration sa Mm. illegal? It will tone down or it will go down to our providers, or to our e-wallet providers, is they will have a way to really detect kung ginagamit ba sa gambling yung mga API nila. And then from that they could block it. No, yun yung dapat they have to find a way to really block any access to the API kung ginagamit to sa gambling. Actually, meron tayong mga gateway providers na nakatrabaho namin before, nadidetect talaga nila kung ginagamit sa gambling dahil bawal nga gamitin yung platform nila for this. Mm. Siguro it's time for our e-wallet providers to implement fraud detection tool or i-add nila sa fraud detection tool nila na ginagamit nga sa illegal gambling yung mga API nila. Yes. Sir, right now po ba sa nakikita po ninyo na ah, ito kasi nga 'di ba itong binabanggit po natin ng mga online na gambling po ngayon, nakikita po natin na kasi na-curious po tayo paano po ba nagpaturo po tayo sa kaibigan po natin na kung paano po ba nilalaro po 'yan. Talagang napakadali, napakabilis po nito sa Yes po. pag-access pa lamang po na ito po ba ay sabi po natin na do you think po na yung binabanggit regulate kasi malaki kasi talagang nakukuha po na pera po dito ng buwis mula mismo sa mga operators po, sir. And then, paano po ba nila nakikita po kung magkano ka lang babayaran? Kasi tapag napakarami po yung mga naglalaro at napakalaki po yung mga halaga na kala po nga ipinupusta po dyan. May mga nakikita po ng mga millions din po na mga nagtataya po, sir. Ayun. Bali kung sa ano po, from this e-gambling or yung mga internet gambling apps kasi.
ano to, kung legal to, meron tong reporting no kay Pagcor. May integration sila sa system nila and then na ano to na detect. Um, Meron kami before nakita ang ginagawa ni Pagcor is parang per table ang per yung per kumbaga kunyari per session naglalaro ka considered kasi yun as per table per table sa parang katumba siya sa casino ngayon kunyari naglalaro tayo ng scatter yan per session yan so isang table yan ang katumbas niya ngayon nakikita yan kung ilan ang tinataya mo and then Mm-mm. makikita rin kasi sa history kung ilan yung lagi mong ano yung lagi mong nilalaro ano yung lagi mong tinatayaan. Mm-mm. Ganun siya. So, ito kasi mga ano na to, ang ano lang kasi, ang danger lang talaga dito sa, really to this internet gambling, it's because it's program, pananaluhin ka sa una hanggang sa ma-addict Mm-mm. ka, and then bigla kang matatalo, ayan, and so on. And then nakikita yan, monitor kasi, from our system, and then there's an algorithm that runs on the application. And then from that algorithm, nadidetect niya na, malaki na yung tinataya nito, medyo natatalo na yung system. Ngayon, maano siya, though pinagbabawal natin yung ganun, dapat totally random siya, pero hindi kasi natin nakokontrol yun, no? Even with all the Mm-mm. certifications and the audit na ginagawa. At the end of the day, kasi ang concern lang din ng gobyerno natin and also our PAGCOR, it's a sad reality. It's really the tax na nakukuha nila from it. Pero hopefully, kung gusto talaga nilang i-regulate ito, maging mahigpit sila. There should always be an audit when it comes to kung gaano ba kalinis, wala Mm-mm. bang honeypot yung mga ano natin, yung mga games natin, na kung saan um, ano na siya, nadadaya na Mm-mm. pala yung player. So, medyo complicated kasi ang regulation when it comes to online gambling. The application itself, you need to comply. Mm-mm. Ganun siya. Pero, ang next na question kasi dyan, once you have complied, at the end of the day ba, how diligent is the government or how diligent is PAGCOR on doing their due diligence at the same time when how diligent are they when it comes to audits um when it comes to managing these no yung mga operators at the same time making sure na hindi nadadaya yung mga players pero syempre Yes. negosyo is negosyo, hindi rin Mm. man natin makontrol talaga Ah, yan. It's just gaano ba kahigpit ang gobyerno natin and gaano ka-true yung operators. Kasi at the end of the day, ang kawawa talaga is our players. And yes. it's always the case kahit naman anong sugal is talagang talo naman ng players. Kaya nga, the regulation doesn't just work with the application, it should also be with the access. And with these e-wallets kasi napadali kasi yung access dito sa mga sugal maliban sa yung pagpondo eh. Doon kasi Mm-mm. napadali yung pagpondo. Naalala ko before, pag popondohan mo yung pera mo ay yung wallet mo sa loob ng game, kailangan mo pang mag-contact ng parang agent, ganun. Ngayon kasi, ang nangyari yung mga e-wallets kasi natin, sila mismo yung naging ahente. Mm-mm. Madali Mm-mm. mo na siya kasi i-load. Yun yung kaya ang dami talagang na addict kasi Mm-mm. it's it's very easy. Yes. Sir, Okay. no, na-mention na rin po ninyo yung algorithm na yan din po yung isa po sa next na katanungan ko sana po na yung po nga sa una, bilanggit na rin po ninyo na papanalunin ka. And then sa susunod Mm-mm. na ay ito na sunod-sunod ng pagkatalo mo hanggang sa gusto rin po makabawi. Sabi nga nila nung una, paldo. Ang ganda, paldo ng paldo ka. Ito maganda. Pero sa sunod na, nako, naging ano na po, no, naging wasak na siya. Walang-wala na po siya, sir. So, talagang nangyayari po yung may algorithm po na papanalunin ka sa una and then pagkatapos, nganga ka na. Mm. Yes po. Actually, pag gumawa ka ng any online gambling app or any gambling app, meron kasi tayong sinusunod na compliance with RNG. So, yun yung Mm, random number generator. Um,
or random number generation certification. So, sinecertify kasi yung application. Um, During certification, it actually looks doon sa algorithm kung totally random ba talaga yung game. So, Mm-mm. um, may mga ano tayo, may mga operators naman na talagang they comply, pero it's not they comply and then talagang random talaga siya. Mm-mm. Pero syempre, pag totally random yan, even the operators will also work with luck. No? So, luck ba talaga sila or Mm-mm. they will also rely on that RNG. Ayun nga, ang problema, syempre, if it doesn't goes by with the operator, they will die. Kaya nga, though with the compliance, very mahigpit yan. Kung when you also look into the rules sa ibang bansa, Mm-mm. mahigpit yan. So they close down operators that actually game the system. So yun Mm-mm. naman kasi ang tinitingnan kasi sa RNG and also the algorithm na ginagamit, gaano ka-random and etc. Pero yun nga, ang nagiging problema, syempre, dahil program lang naman ito and also with the algorithm, after the compliance, you could already game it. No? Kaya nga, at the end of the day, it goes back to the government. Gaano ba sila ka-diligent when it comes to auditing these applications? No? Yes. Sir, ano po yung mga senyales or mga red flags kapag nakikita po ninyo na may algorithm na with this kind of mga games po? I mean to say, paano po natin malalaman? Yung po bang parang AI, yung pong mga host o kaya po yung andun mismo? Kasi meron po yung talagang human na siya po yung mga nagsasagawa. Meron naman po yung parang cartoon na siya po yung nagdi-deal. Ano po ba? Paano po yung mga red flags po dyan? Ano po ba yung mga senyales? Sir Asar. Sa ano naman kasi pag sa may tao ka naman na kalaro, if you're playing in casino, you will actually know that pag ang live it's a live dealing with a person, you will see naman na how they actually play the card. Mm-mm. Ang masakit kasi rito if you're not that observant, hindi mo kasi makikita yan. Pero when it comes to program or coded na game, let's say for example, you're playing with the app lang, talagang yung application lang. Usually on the first 5 bets, 10 bets, it's actually nananalo ka. Tapos mamaya-maya, it will already die down. So medyo matatalo ka na, Mm-mm. babagsak na. Ayun, so statistically from our observation, kung hindi compliant yung application, after 5 bets, unti-unti ka nang natatalo, no? May ano siya yun yung napapansin namin. Pero ayun nga, at the end of the day, any sugal naman, it's always a red flag. Talo ka pa rin talo ka pa rin kasi the time, the money, kahit na yung sabi mo na, oy, pumapaldo, Mm-mm. pero at the end of the day, pag kinumpit mo pa rin yun, talo ka pa rin. So, it's either very truthful yung application, it's a business, they will not really let you win. No? Yun. So, yung gambling itself, it's a red flag already. Mm, Ayun. yes, tama po. So, mas maganda po talaga, sir, na, I mean to say, we're not promoting gambling po dito, online na or personal pagsusugal po, no? Pero we're trying to have awareness. So, mas maganda pa rin po yung talagang personal pagsusugal kaysa naman po dito sa mismo nga online gambling na po, Sir Sar. With ano naman, though pareho naman silang gambling, it's both Mm, it's both bad. Pero um just gamble if you have money, extra money. Kung gusto mo lang mag-ano. Pero if hindi mo naman kayang i-manage, wag na. Or kung pwede mong iwasan, wag na. Kasi ano even if personal, mahuhook ka kasi. Especially kung magaling yung nagdi-deal, pwede ka kasi mahook sa sugal. Kaya as much as possible, kung kaya mo pa rin iwasan any of the two, iwasan mo na lang. Marami namang ways to really make your kumbaga tawag natin dito to relax, no? Minsan mm, kasi yung
gambling, pag yun ang naging relaxation natin at the end of the day, super stress ka, lalo na pag Yes, yes, talo. yes. Yun ang nagiging ano natin eh. Totoo po yan. Nagiging problema. So, yeah, as much as possible, kung kaya mo iwasan, if you have other, no, marami naman siguro tayo other hobbies to do, Yes, yes. iwasan na lang natin. Oo nga po eh. May kakilala nga po ako na ang saya-saya lang po kagabi eh. At yun nga, pumaldo po siya. Pero kinahapunan ay biglang nagmukmok sa kanyang kwarto dahil lahat ng kanyang pinaldo, pati po yung kanyang puhunan, nawala na rin. At wala rin siyang trabaho kasi hindi pa pumasok. Kasi pumaldo nga po eh. Biglang ganun po, sir, talagang ang hirap talaga no, napaka-access po ngayon. Sir, siguro anything more na nais po niyong ipanawagan o kaya po ay mensahe po sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung pong mga nasa online gaming na ngayon po ay nakita nga po natin na meron pong babala na or may nilang babala kundi notice na ito ay aalisin na po sa mga e-wallet within 24 hours, parang sa alas 8 ng gabi ng bukas ay aalisin na po yung pong link with the online games po, Sir Sar. Go ahead po sa mga pumapaldo na biglang naging wasak, Sir. Ayun. Una-una, iwasan nyo ang pagsusugal. Wala kasing maidudulot yan. Even if pumapaldo ka, kung titignan mo yan, lugi ka pa rin. Kasi pag nagsusugal ka, hindi lang kasi pera ang ipinapatalo mo dyan. Pati oras, pati energy, lakas ng katawan na uubos, no? Kaya yun sana, yung oras at energy mo na yan, itaya mo na lang sa pamilya mo. It's a better option, or itaya mo na lang sa ibang bagay na talagang makakapagpasaya sa'yo nang hindi ka na-stress. Ayan, marami naman tayong hobby na pwedeng gawin, pwedeng pagkatuwaan, no? Yung mga panalo niyan, hindi talaga siya panalo. Talo ka pa rin, no? Nakakasira ng pamilya, nakakasira ng relasyon sa kaibigan, o kahit sa community, no? Aabot ka sa point na baka mamaya, yun na rin ang reason dahil sa lagi ka nalang talo, you will find a way, no, na makabawi. Yes. And minsan, sad to say, from observation, also from statistics, ang lugar na kung saan maraming nagsusugal, nandun din mataas ang nakawan or any other crime. So, don't be part of the problem, no? Number one talaga para maging solusyon ka sa iyong community is really to get away with these kinds of hobbies, kagaya nga ng pagsusugal. Ayan, yun lang naman yung ano ko. And then, ano yan, kung nag-ano ka pa, naglalaro ka pa ngayon, and dahil nga sooner or later matatanggal na until tomorrow, labas mo na yung pera mo. Yun Yes. na. Kasi pag na-close na yan, there's no other way, really, to bring it out of the system. Yan. Unless talagang yung mga operators will be honest to goodness, they will find a way to give it back to you. Pero sabi ko nga, if maiwasan mo na doon sa mga nagpaplano pang maglaro, iwasan mo na. Kahit anong klaseng sugal, gambling online man yan or yung talagang actual na pupunta ka sa casino or any area na may palaruan, iwasan mo na. No? Ayan. Alright. And with that po, sir, maraming salamat po sa mga pagpapaliwanag po na yan na mula mismo sa inyo bilang eksperto po dito nga po sa IT or dito po sa digital po natin, sir, na marami po talaga sa ating kababayan, lalo na po sa mga binabanggit na algorithm na meron po talaga na nangyari pong ganyan. Maraming salamat po sa inyo, Sir Sar Umang, ating pong policy sa Chief ng Operation Officer and Chief Technology Officer natin, Makabombo. Mabuhay po kayo, sir, at magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po, sir.